ang nakapunta sa Dark Continent ng 2 beses na pala. Subalit ang lakas daw na matatagpuan doon ay hindi raw ang lakas na kanyang hinahanap. Dahil ang gusto raw niya ay ang isang kalaban. Hinahanap niya ang lakas sa isang individual na ang kahinatnan ng laban ay either ang pagkapanalo o pagkatalo. Pero sa New World raw kasi ay ang magiging kalaban mo ay ang Mother Nature daw talaga mismo. Isang laban na ang pagkapanalo ay hindi talaga nag-i-exist. At ang lakas daw na hinahanap ng kanyang anak ay pambihira daw talaga o ibang klase. Na ang determinasyon daw ngayon ni Beyond Netero sa pagkuha sa lakas ng yon ay ang siyang kinakailangan din daw sa pag-explore sa lugar na yon. Na ayon kay Netero ay masasabi niya na mas sweet pa raw talaga si Beyond na maging hunter kaysa sa kanya dahil sa mindset na yan mga kaibigan o sa determination nitong pumunta sa Dark Continent. Kaya ngayon ang katanungan raw sa sitwasyon na ito ay sasagutin na raw niya at ang kanyang sagot ay gusto raw pala niyang magtagumpay itong mga zodiac na ma-explore ang Dark Continent bago ang kanyang anak na si Beyond Netero. So gusto ni Netero mga kaibigan na mauna itong mga zodiac na makapag-explore sa Dark Continent bago pa ang kanyang sariling anak mismo. Bagay na lubos na ikinabigla ng mga zodiacs. Headed pa ni Netero na kailangan daw ng mga zodiacs na i-overcome ang mga panganib na nasa Dark Continent at makabalik na may daladalang pag-asa. At ang difficulty rating daw sa mission na ito ay isang A raw talaga. Subalit paliwanag pa ni Netero na hindi raw ito isang order kundi isa lamang daw request. Na ang request na ito na isa lang daw sa kanyang selfish desire. At ang kanyang selfish desire na yan mga kaibigan ay ang kanyang kagustuhan na ang Hunters Association ay ang maging pioneer talaga sa pag-hunt sa mga misteryoso at delikadong bagay. At ang reward daw sa mission na to ay grabe daw talaga. Pero mas grabe naman daw ang risk na kaakibat nito na magpapapunta talaga sa entire Hunters Association sa isang napakalaking dilema. Maya-maya pa dito na tinapos si Netero ang kanyang salita na wikang pero ang request daw na ito ay hindi order. Isipin na lang daw nila ito bilang isang maiksi o maliit na pangarap ng isang patay na tao. Kaya inuulit niya na hindi raw ito isang utos o order kundi isang request lamang. At habang paulit-ulit na sinasabi ni Netero na hindi raw talaga order ang kanyang request ay may kita naman itong mga zodiac na parang naguguluhan na nung nagtapos na ang video ni Netero ay dito na napasabi at nag-conclude ang lahat na isang order daw. Uutos daw talaga ang sinabi ni Netero sa kanila. Kaya tinanong naman ni Miss Storm si Vince na kailangan rin itong magpakatotoo na wala na ba rong ibang last will na iniwan si Netero bukod dito. Nasagot naman ni Vince na wala na raw. At least sa kanyang kaalaman. Matapos yan ay sabi naman ni Kanzai na di raw talaga alam ng matandang si Netero kung paano mamaalam. Nawika naman ni Botobay na pakiramdam nga raw niya na hindi papatay si Netero. Na ayon naman kay Sacho na dahil sa mahaba pa raw ang buhok ni Netero sa video kanina ay masasabi niyang mas nauna pa raw talaga itong na-record ni Netero kaysa nung unang video na nakita nila. Kaya tanong naman ni Gel kung ano raw masasabi ni Chidel tungkol sa ibinili ni Netero sa kanila. Nasagot naman ni Chidel na since naisa raw itong utos then wala raw silang choice dito. Pero since na sinabi din daw ni Netero na hindi rin daw ito isang utos dahil dito ay hindi nila pwedeng i-involve ang iba pang miyembro ng Hunters Association. Nasagot naman ni Botobay na so tayong mga zodiacs lang ang susunod sa order ni Netero sa kanila. Namaya-maya pa ay nagtaas naman ng kamay si Sayo na sabing wala naman daw siyang problema kung pupunta sila sa Dark Continent. Pero against daw talaga siya sa misyong hulihin si Beyond. Natanong naman ni Chidel na ano raw ang rason ni Monkey sa likod nito. Nasagot naman ni Sayo na kakaiba raw tao si Beyond. Hindi raw niya trip na lutasin ang kanilang problema sa paraan na yon na i-hunt pa pati si Beyond. Inuchi ay nag-agree naman dito si Kanzai dahil kung may parehas lang naman daw silang goal ay hindi raw maganda na mag-interfere pa kina Beyond. Kasi kung isa raw itong race o karera sa pagitan ng Kaken Empire at ng Hunters Association then pantay-pantay lang daw sila. Nasagot naman ni Gel na pantay. Ang anak ni Chairman Netero ay dekada-dekada na raw naghahanda para sa araw na ito na wala nga raw sa kanila ang nakaisip noon na pupunta sila sa Dark Continent. Pero kung meron man may isang tao raw tanga na sa kanyang isipan sa tingin niya ay matagal na raw nagpaplano o nagbigay ng interes na pumunta sa Dark Continent. At yan ay walang iba kundi si Jing Freaks. Na may kita itong si Jing na papapunta na ngayon sa isang lugar. Nabalik dito kay Gel na wika niya na kung tutulungan daw sila ni Jing ay masabi raw niyang dun pantay na raw sila ng Kaken Empire. Pero umalis na raw kasi si Jing at kahit na nandito rin daw si Jing kung sakali man mas gugustuhin pa rin daw ni Jing na mag-isang kikilos. Kaya nag-conclude si Gel na hindi raw talaga fair ang karerang sinasabi ni Kanzai
Kansai kasi mas ahead na raw si Beyond kesa sa kanila. In which paliwanag naman ni Botobay na ang pag-hunt kay Beyond ay magpapatuloy pa rin daw hanggat sa hindi raw ito sasalungat sa order ni Chairman Netero sa kanila. Kasi ang opinion daw ni Nasayo at Kansai kanina ay nakabase lamang daw sa kanilang mga emosyon. In which ay sagot naman ni Bizystorm na hindi ba raw dapat nakilatisin o alamin muna nila kung ang V5 ay tama ba raw o mali sa kanilang misyong ibinigay na i-hunt si Beyond. Kung kaya't dito na nagkaroon ng kanya-kanyang opinion ng mga Zodiacs na whether papanig sila sa V5 o hindi. Pero problema rin kasi kung makikialam sila ng masyado kasi isang non-government organization ang Hunters Association. Kaya limitado lang ang kanilang pwedeng pakialaman in relation sa politics. At ang conversation na yan mga kaibigan ay medyo umiinit sa pagitan ni Bizystorm at Botobay. Kaya pinakalma sila ni Gel at sinabihan na gagawin lang nila ang misyon na hulihin si Beyond. Kung si Beyond ay magpapakita ng hindi pagsunod at kung magsisimula raw ito ng isang riot. Na habang nagkakaroon ng diskusyon ang Zodiacs mga kaibigan ay bigla namang tumunog ang telepono na agarang sinagot ni Vince na sa kanyang pagsagot ay bigla siyang nagulat at kinabahan sa kanyang narinig. Nang maya-maya pa matapos ang eksena niyan ay biglang ipinakita ang isang tao na walang iba kundi ang taong laman ng diskusyon kanina nitong mga Zodiacs at ang taong tumawag kay Vince na si Beyond Netero na ngayon nakangiti at binati si Vince. At itong si Beyond mga kaibigan ay nagpunta na pala ngayon sa HQ talaga mismo ng Hunters Association at sinabihan si Vince na matagal na raw silang hindi nagkita at ang mga kasamahan ba raw ni Vince ay marahil ang mga Zodiacs. Nadagdag pa nito na wikang pwede mo bang kontakin ang V5 at sabihan na nahuli nyo na si Beyond Netero. Ang salitang ito o request ni Beyond ay lubos na gumulat sa lahat ng nasa silid sapagkat biglang tinurn over ni Beyond ang kanyang sarili dito sa Hunters Association. Sabay nakangiting sabi pa nito na tawagin na lang daw nila itong kanyang pag-turn over bilang isang give and take. So ano kaya ang balak ni Beyond dito mga kaibigan na tinurn over niya ang kanyang sarili dito sa mga Zodiacs? Matapos niyan ay bigla namang itinuon ang eksena dito kay Steiner na kinikilabutan habang binabasa ang libro sapagkat dito na niya nalaman ang 5 threat o banta na naiuwi ng mga taong naglayag noon o nakapunta sa Dark Continent. At ang 5 threats na yan ay nakilala bilang una, ang isang misteryosong sphere na protector ng mga ancient ruins, ang botanical weapon na may pangalang Bryon, isang humanoid being na ang ulo mga kaibigan ay isang literal na sphere. Pangalawa naman ay tinatawag na gaseous life form ng mga nilalang na gustong i-please ang mga ninanais ng isang individual. Sila ay ang mga eye. Pangatlo naman ay isang halimaw na nag-e-infect sa mga biktima ng pagnanais na magpakamatay, ang twin snake helmet. Pang-apat naman ay ang kapalit sa pagitan ng buhay at kasiyahan, ang halimaw na ginagawang alaga ang mga tao. Sila ay ang tinatawag namang pap. At ang panlima ay ang walang hanggang pagdurusa na nagpapanggap bilang pag-asa, ang immortality disease na Zubei. Ito ang disease na nag-infect sa lalaki nakita ni Steiner kanina mga kaibigan. At yan ang 5 threats na nakarecord sa librong Journey to the New World. Nasa isipan ni Steiner habang binabasa niya ito ay narealize niya na ang Dark Continent ay isang lugar na hindi raw dapat puntahan ng sangkatauhan. At di lang dito nagtapos ang revelasyon mga kaibigan at turn of events. Kasi sa huling parte ng chapter na ito ay may iginuhit si Togashi na isang kilala nating karakter na nanggaling pala sa Dark Continent. At yan ay walang iba kundi si Nanika, ang entity na nagkipag-coexist sa kapatid noon ni Killua na si Aloka, na lagi nating naririnig sa entity na to ang salitang I o yes in Japanese. Pero sa halip na ang formal yes in Japanese na hi ang dapat na ginagamit nito, ay pagdating kay Nanika ay I lang ang kanyang pagbigkas sa hi, which confirms in a vague way na si Nanika ay ang gaseous life form pala na ang I. Since na ang mga I ay tinatawag din na codependence of desire na related sa ugali ni Nanika na gustong i-please ang isang individual. Na sa case na to ay ang kanyang gustong i-please at nagpapakita siya ng devotion ay dito sa kapatid ni Aloka na si Killua, na mahal si Aloka at Nanika. Bukod pa riyan, ang I ay nangangahulugan ding love. In addition ay ang description na gaseous life form ay similar sa lumalabas na kulay itim na gas o usok sa tuwing tumitik over si Nanika kay Aloka. Bukod pa riyan ay ang mga taong naging parang mga pinagpipigang tuwalya na nakasulat sa Journey to the New World na nakita rin dito sa kilala nilang mundo ay malaki ang tsansa na ang mga katabang to ay ang mga biktima ng kapangyarihan ni Nanika mga kaibigan. In other words, ay malaki talaga ang tsansa na si Nanika ay ang I base dito sa iginuhit ni Togashi. So yan mga kaibigan, so in some kind of mystery ay si Aloka at Nanika na mula sa Dark Continent ay nag-coexist sa iisang katawan at ang maaaring tao na responsable
responsable sa pagpoposes ng isang nilalang mula sa Dark Continent dito kay Aloka ay malalaman natin sa susunod na mga chapter. Dahil dito mo natin tatapusin ang chapter review sa panel na ito. So yan mga kaibigan, kaya naman kung nagustuhan nyo ang ating video, you can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat at maraming salamat talaga sa mga positive comments nyo sa kauna-unahan nating Hunter x Hunter review. Sobrang na-appreciate ko po yun mga kaibigan. Again, maraming salamat talaga, pero bago muna natin tatapusin ng video ay shoutout sessions muna tayo. Ayan, maraming salamat. See you guys again on my next video.